Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po. I will just read to you the recommended action contained in the second to the last page. And these are: letter A, violation of Republic Act 7080 or an act defining and penalizing the crime of plunder. Letter B, violations of Section 3A, B, and E and H of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And finally, violation of Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. These have actually already been announced by the President in his statement earlier this morning. But these we leave up to the Office of the Ombudsman for further investigation and for eventual filing. Lead to convictions, that's up to the Ombudsman. Yan ang trabaho niya. Pero, yung mga facts na yon, hindi naman kami magsasabi ng recommended kung wala kaming nakikitang basehan. Ano po sa tingin ng ICI at ng DPWH ang pinakamatibay na ebidensya to convict these personalities? Ayoko magsalita. Papasensya na kayo. No? Ayoko magsalita pa. I think the facts, the testimonies, the documents will speak for themselves. But that is for the Ombudsman to determine. Can you cite one particular instance based on the documents pointing the speakers? Well, ang nag-point kay Speaker, yun talagang mga testimonya sa Blue Ribbon. Yun ang nag-point kay Speaker. Sir, clarification. Sek, ako muna. Sek, why, ano yung mga naging recommendations ng DPWH? Why the case is being filed against Speaker Romualdez and Saldico? Yung kay Saldico, understandable, but kay Speaker Romualdez, plunder, and Ang refer namin is our documents and sworn testimonies na galing sa Blue Ribbon na rin, no, that allowed us to recommend charges against both former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Saldico, no? And these are the possible crimes of plunder, violation of the Graft Corrupt Practices Act, and direct bribery. No, base sa mga nakita naming ebidensya na sinabit na natin with the ICI sa Ombudsman, ito yung napakaraming kontrata ng SunWest Corporation at High Tone Construction na dalawang kumpanya na may alleged links kay former Congressman Saldico, na kung ito total mula 2016 hanggang 2025, mahigit 100 milyong piso ang mga kontratang yon, no? At base na rin dun sa mga testimonya sa Blue Ribbon, merong links between
former Congressman Zaldico and Speaker Martin. So yun ang aming sinamit kasama ng ICI kanina. So, ito ngayon ay dadaan sa proseso ng ombudsman ng investigation, case build-up, at ang ombudsman ang magdidesisyon kung ano ang kasong ifa-file. Pero meron na kaming ginagay na rekomendasyon. At ito din ang sinabi ng ating Pangulo sa kanyang video message kaninang madaling araw, kaninang umaga. No, so ano lang to, no? Unang uulitin ko lang yung sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasaguhin. Kahit kamag-anak, kahit kaibigan, kahit kaalyado, kung saan ang ebidensya, doon tayo tutumbok. Sir, when you said they have links, what do you mean by that? Did they conspire? Is there proof that the former House Speaker actually received the money? The links are, nung naging speaker former Speaker Martin Romualdez, ang naging Committee on Appropriations head ay si Congressman Zaldico. No, ito naman ay factual. No, ito ay factual. Pero meron ding mga testimonya, specifically yung testimonya ni Sergeant Gutesa, na nagpo-provide ng testimonial evidence as to payoffs that were made to both former Speaker Martin Romualdez and to former Congressman Zaldico. No, kaya nga may kasamang recommendation of direct bribery. Kasi in direct bribery, may kapalit yun. Ibig sabihin, para makakuha ng kontrata, ang isang kontraktor, meron siyang ibinibigay na kickback on the proseso. Yun ang testimonya ni Sergeant Gutesa sa Senate. So, these are all based on sworn testimony and documentation that we have submitted. But again, as the President said, nagtitiwala tayo sa ating ombudsman, nagtitiwala tayo sa proseso, pero syempre, kailangan ito ay base sa ebidensya. Kaya yun ang sinabmit natin ngayon sa ombudsman. Sa Gutesa mo, na-back up na-corroborate natin yung testimonial evidence po ba niya with like papers, real ganun? Kasi po, may issue din with Gutesa regarding yung authenticity, yung pagka-notary. Para sa amin kasi, sworn, para sa mga abogado ng both DPWH at ICI, sworn testimony yun sa Blue Ribbon. Contrast to the Zaldico Facebook, which is not a sworn testimony. No? Yun kasi sumumpa si Sergeant Gutesa sa Blue Ribbon mismo. So, again, sinabit natin nga ito sa ombudsman, pero yun nga, yung dami ng kontrata at yung laki ng kontrata ng mga kumpanya ni alleged na kumpanya ni former Congressman Zaldico, yun ang pandagdag dun sa mga testimonyang lumabas na sa Senate. So yun nga masasabi ko muna. Pero ang is, sabi nga ng Pangulo is kailangan backed up ng ebidensya.